Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author, Equipo Plantel, and illustrator, Mikel Casal. Ito ang diktatura. Parang pagdidikta ang diktatura. Sinasabi ng isang tao kung ano ang dapat gawin at sinusunod naman ito ng iba para lamang sa kapakanan ng pagsunod. Ang taong nagdidikta ang siyang namumuno. Siya ang Panginoon ng lahat dahil hawak niya ang lahat. Sinusuportahan ng iilan at nilalabanan ng karamihan. Araw-araw, maagang gumigising ang diktador na mainit ang ulo. Sisimulan niyang pagalitan ng unang taong makakasalubong niya. Sinusunod siya ng lahat dahil takot sila sa kanya. At iyong mga hindi sumusunod o natatakot ay pinarurusahan. Habang nag-aalmusal, iniuulat ng takapaglingkod na punong ministro ang lahat na nangyari sa bansa. Ang totoo, iilang pangyayari lamang iyong mga nakakapagpasaya sa diktador. Ginugugol niya ang kanyang araw sa pagdidikta. Nagdidikta siya ng mga batas, nagdidikta siya ng mga parangal, at nagdidikta rin siya ng mga parusa. Hilig niyang pasinayaan ng mga bagay, bahay, kanal at tulay. Dahil mahilig ang diktador sa malalaking bagay, mga napakalaki, ang pinakamalaki sa lahat. Hindi ka maaaring mag-isip para sa iyong sarili sa ilalim ng diktadura. Maaari mo lamang isipin kung ano ang pinahihintulutang isipin ng diktador. Iyong mga hindi sang-ayon ay tinuturing na mali at tinatrato ng masama. At iyong bukod sa hindi sang-ayon ay nagsasalita pa, ay nabubuhay ng mas malala. Minsan ay kailangan pa nilang lumayo para sa kanilang kaligtasan. Kaya ang pinakamatapang ay ang diktador. Siya ang pinakamatalino, ang pinakamahusay, at ang pinakamataas. Ang walang kaibigan ng diktador. Ayaw niya sa mga tao dahil siya lamang ang pinakamatalino, ang pinakamataas, at ang pinakamatikas. Ngunit kinakaibigan ng iilan ng diktador dahil nakabubuti ito sa kanila. Pinagtatanggol nila ang diktador dahil hinahayaan ng diktador ang mayaman na lalo pang yumaman. Minsan ay mapagbigay din ng diktador sa mga kaibigan niya at nagkakaloob ng mga bagay na hindi naman dapat mapunta sa kanila. Nagbibigay siya ng lupa at pag-aari ng iba, nagagawad siya ng mga parangal. Namamahagi siya ng mga bagay na sa totoo lang ay pagmamay-ari naman ng lahat. Batas din ng diktador dahil siya lamang gumagawa ng batas. At siya rin ang katarungan, mga kaibigan niya lamang ang maaaring maging hukom. Nais din niyang pamunuan ng militar, ang mga pamantasan, ang mga pabrika, bukid at tanggapan. Sinasabi niyang mas mabuti ang ganito dahil ang mga pamayanan, bayan, syudad at ang buong bansa ay payapa ng ganito dahil walang nagrereklamo at walang lumalaban. Pinagmamalaki niya ang kanyang bansa dahil sa kanya ang buong bansa, kaya dumadalo siya sa mga parada. Nagdaraos ng mga salo-salo, nagbibigay ng mga talumpati. Samantala, sawa na ang taong bayan, natatakot, naghihirap, pinagsasamantalahan. Wala silang ginawa kundi magtrabaho at lumikha, ngunit nag-iisip din sila. At tulad ng inaasahan, sa pamamagitan ng pag-iisip, ay unti-unti nilang napagtanto ang bagay-bagay. Napagtanto nilang hindi naman talaga matapang ang diktador. Hindi matalino, hindi patas.
Napagtanto nila ang katotohanan ay mabuti lamang para sa iilan, hindi patas sa lahat, at napakalupit sa iba. Ngunit hindi nila kayang labanan ng diktador, dahil pagmamay-ari ng diktador ang lahat, salapi, sandata, lupa. Ang pinakamasama pa, karaniwang nagtatagal ang mga diktadura ng maraming taon. Natatapos lamang ang diktatura kapag pumanaw ang diktador. Minsan dahil pinaslang siya o kung sapilitan siyang pinapaalis sa pwesto. At agad-agad kapag natapos ang kwento ng diktatura, magsisimula naman ang kwento ng kalayaan. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!